electronic device at appliances ang alok nitong grupo ng mga empleyado raw ng Bureau of Customs. Galing daw mismo sa bodega ng Customs sa mga ito. Binibenta ng mas mura at garantisado pang imported. Pero mag-ingat po kayo sa pakikipagtransaksyon sa grupong ito dahil kapag sila po ay nakipagkita at naiabot nyo na ang pera, maglalaho na lang ang grupo, tangay ang inyong pera. Kung ano ang kanilang modus operandi, heto't panoorin nyo. Empleyado sa sales department ng isang electrical company ang lalaking ito na nagpapatawag sa pangalang Jay. Kaya't hindi raw niya matanggap na nahulog siya sa patibong ng isang sindikato na ang modus ay magbenta ng electronic items. October last year siya nung tumawag sa office. Pakilala ang attorney Eduardo Mendoza. Ayun, nung tumawag siya doon sa opisina namin, tinanong ko siya kung paano niya ako nakakilala. Sabi niya sa akin, nakakuha ko yung contact number mo doon sa kaibigan mo, sa calling card. Then, hindi naman ako nag-isip ng masama dahil maganda siya makipag-usap eh. Taga Bureau of Customs siya. Bukod dito, ay nagpabanggit pa raw ito ng isang pagtitipon na kapwa niya umano dinaluhan. Nire-verify ko siya kung saan niya talaga nakuha. May binanggit siyang lugar kung saan pumunta talaga ako. Last year yun. Kaya nawala yung duda ko sa kanya. Sa puntong yun, ang kanilang pag-uusap ay inilatag na ng lalaki ang kanyang pakay. Nag-umpisa na siya mag-alok ng mga items na sinasabi niya. Apple, iPhone, cellphone, pati computer, mga ganun. Sabi ko nga sa kanya, paano nyo nire-release yung item? Di ba illegal? Oo, yun ang unang tanong na kanya. Sabi niya, huwag ka matakot. Sabi niya, kami, nagsusubasta kami. So, laging may resibo kami pagka kami nagtatransaksyon. Pwede bang makita muna natin yung item? No? Sabi mo, nasa warehouse eh. Sagot niya sa akin, hindi kasi po pwedeng basta-basta magpapapasok. Kasi alam mo namang customs, di ba? February 14 yun, Sabado. Location niya, dito sa may Parañaque, lapit sa multi-national. Usapan namin, yung lalapit sa aking tao, may talang ID. Na-resibo nung transaksyon namin, ang naka-indicate doon, yung in-order ko is desktop computer na nadagdagan pa ng isang item. Total ng amount niyan is 70,000. So, nailabas kong pera noong araw na yun is 40. Meron pa akong balance in 30,000 sa kanya. No? Dahil wala nang araw pagdududa sa kanyang isipan, iniabot na raw ni Jay ang pera sa kaharap na tao. Pero bigla raw itong nagpaalam na kukunin sandali sa bodega ng custom sa mga item. Ang hindi inakala ni Jay na biktima na pala siya ng mga manggagancho. Nantay ko siya according doon sa sinabi niya, mga 20 minutes nga. After nung 20 minutes, sabi ko nga, parang medyo matagal-tagal na yata. Doon nang decide akong tumawag. Napagtawag ko doon sa cellphone nung dalawa kong kausap, wala na, puro naka-off na. Sabi ko, ayun na, wala na napagtanto na, realize ko na wala na to. Estado ko, hindi naman tayo mayaman tao eh. Kung sabihin na natin, yung 40,000 na yun, malaki talaga sa akin yun. Ilang buwan matapos ang insidente ng panlolokong yun kay Jay, sinubukan ng kanyang asawa na muling makipag-ugnayan sa mga nanloko sa kanyang mister. Doon na nila nadiskubre na aktibo na muli ang numero ng mga kawatan. Tawag niya doon. Nagpanggap bilang kliyenteng bibili rin ng electronic items ang misis ni Jay na nagpakumpli sa tawag na resi. Sa kanilang mga sumunod na transaksyon sa lalaking nagpapakilalang si Attorney Ed Mendoza na umunay taga Bureau of Customs, ay natungayan namin ang kanilang naging pag-uusap. Baka bukas na lang sir ng maagang maaga. Hello? Hindi po muna ngayon sir kasi malakas nga po yung ulan at saka may pinapadagdag pa yung kaibigan ko eh. Hindi ko alam yung item na sa bahay yung listahan. Oo, kailangan mo kukunin kasi nag-aapunan mo sa bakit, nakakasalita na po. Mga bukas na lang sir ng maaga. Kinabukasan, isang surveillance operation ang aming inihanda kasama si Resi. Sa kabarayong lugar sa Parañaque kung saan nagoyo si Jay,
Itinakda ng nagpapakilalang taga-customs na si Attorney Mendoza ang pakikita ng kanyang kinatawan at ng misis ni Jay na si Resi. Dalawang XXX agent ang kasama ni Resi sa pakikipagtagpong yun. Ilang saglit pa, isang matandang lalaki na ang lumutang. Magkano lahat to, sir? 75,000. Baka pwede kami humingi sample. Pagka alam ko ni Ma'am Donete. Kasi ang usapan namin Nang tila nakakahalata na ang kaharap na hindi nila maiisahan ang aming undercover agents at si Resi, nagpa siya na itong magpaalam at makikita na lang sa susunod na araw. Kinabukasan, nagsadya kami sa Investigation Branch ng Southern Police District para humingi ng ayuda. Sa araw ring yun kasi ay muling magkikita si Resi at ang kinatawan ng umunay taga-customs para ituloy ang naudot na transaksyon. Alas 10:30 ng umaga, nang lumarga na ang grupong patungo sa target area. Nasa daan pa lang kami ay tumawag na itong nagpapakilalang si Attorney Mendoza ng Customs na tila ba minomonitor ang galaw at kung sino ang kasama nitong si Resi. Hello, sir. Andito po ako sa taxi. Yung ano pa rin bayaw ng tita ko. Hindi na po nangialam. Sa isang gasolinahan, sumakay na ng taxi si Resi kasama ang Despy Camerang XXX undercover agent na siya ring magbibigay ng hudyat ng pagsalakay. Ang tropa naman ng mga operatiba kasama ang grupo ng XXX ay pumoste malayo-layo sa target area. Ilang saglit pa, eto't may lalaking lumapit na sa pwesto ni na Resi at ng XXX undercover agent. Ayon kay Jay, yun raw ang lalaking tumangay rin ang pera niya noon. Kain na kayo, sir. Magkano lahat yan? 80,000? Saan namin kukunin yung cellphone? Hintayin po ako dito. Alam na po ni Mami. Napiliwan po yung ID niya. Saan kami magantay? Dito lang po. Maya-maya pa, nang may abot na nitong si Resi ang pera, tulad ng dati, ay nagpaalam itong aalis muna. Dito na siya sinalubong ng mga operatiba. Maliban sa kanya, huli rin ang isa pang lalaki na nagsisilbing lookout raw ng sindikato. Agad dinala ang mga suspect sa tanggapan ng pulisya. Doon na kami nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang mga suspect. Ito bang mga unit na to, naipo-produce nyo talaga? Hindi. So, anong ginagawa nyo? Ano lang po, bali picture lang po yun. Picture lang. Tapos, pag binigay nyo to, Kukunin, tapos, ano siya, alis na. ba't may ID ka na customs? Ano lang po yun. Ha? Nabibili lang po. Sa recto. Anong role mo dun sa grupo? Sa grupo nyo? Hindi ko, basta pagkaano lang mo, sabi niya lang sa akin, titignan ko lang siya kung may susunod. Ganun lang. Kinilala rin ng mga ito ang kasapat nilang matandang lalaki na una naming na-videoan na humarap kay Resi. Kilala mo ba yan? Roger, Roger. Ano nyo yan sa grupo? kapalitan ko pa bali. Kaugnay sa pagkakasakote ng mga kawatang gumagamit sa Bureau of Customs sa kanilang modus operandi, ay pinaalam namin ito sa naturang ahensya para maperipika ang pagkataon ng mga nahuli, pati na rin ang ini-issue nilang resibo. Ayon sa kanila, peke ang lahat ng nasabing dokumento. Yung ID na presentan nyo, doon sa format pa lang, fake na. Saka doon sa mga pag-issue namin, hindi kami gumagawa ng ID na ganong format. It's really different. It's not being used by... Kaya naman paalala ng Bureau of Customs sa publiko, The RFID. Pagka po kami magbebenta ng public auction, tandaan po nila, may publication, tingnan po nila sa newspaper. Nandun po yan. Wala po kaming inuutosan na tao
Pinuntahan rin namin ang isang istasyon ng pulis malapit sa NAIA